160,000. Ganito karami ang inaasahang makikisaya sa mga malalaking parada ng Panagbanga Festival ngayong taon. Malaking bilang para gamitin ng mga politiko sa pangangampanya sa nalalapit na 2025 midterm election. Ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated kinumpirmang mayroong mga politiko na nagpakita ng intensyon na makiparada sa Grand Floral Float Parade sa Linggo, February 23. Meron yan, pero syempre hindi ko maaaring banggitin. Pero sumunod naman sa policy. Hindi ko pa nakita yung submission po nila as of today. Okay? Pero 1 week ago, nagsabi na gusto. Syempre, binanggit ko yung guidelines, basta ganito po, unmarked po yung float, wala po tayong campaign materials, at saka mananatili lang siya sa kanyang float na mag-wave, can break from the line. Sa kabila nito, muling iginiit ng BFFFI na bagamat bukas ang pagdiriwang sa mga politiko, hindi raw nila papayagan ng sinuman na mangampanya rito. If they're giving away mga polyetos nila, t-shirts or whatever, they do that at their own peril because it's going to speak not well of them that they're taking advantage of our parade. We don't go to their cities during their festival and disrupt their festival naman. I think they should respect our festival as well. Simple at malinaw ang inilatag na regulasyon ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated sa mga politikong nais pa rin na makasaya sa Panagbanga 2025. Sabi ng BFFFI, bawal ang epal. Sa parada, magiging limitado ang galaw ng mga politiko. Maaari lamang silang kumaway at bawal silang bumaba sa floral float at makipagkamay sa mga manonood. Ipinagbabawal din ang paglalagay ng anumang campaign material sa disenyo ng float. Maigting din na babantayan ang paglalagay namang ito ng campaign poster sa iligal na pwesto. If these people cannot follow simple instruction, so mas huwag natin iboto. No? Yun lang naman eh. Huwag natin iboto itong mga tao ito. Okay, yung ating POSD are entrusted or mandated to remove lahat ng mga tarpaulin that is not according to the size and not on the posting areas. May paalala naman ang COMELEC sa mga opisyal ng kandidato, partikular na sa mga senatorial aspirant at party list group. And it is meant to celebrate the uniqueness of Baguio City during February. No? So, hopefully, yung ating mga kandidato ay irerespeto yung declaration ng organizers ng Panagbenga to keep the festival apolitical and campaign-free. Sa ngayon, nagdagdag pa ang BFFFI ng mga tauhan para matiyak ang maayos sa daloy ng parada at maiwasan pa ang pagiging epal ng mga kandidato sa pagdiriwang ng Panagbanga. Jose Robert Inventor, RNG News.